Alam nyo, para sa napakaraming Pilipinong magsasaka, ang bawat anihan ay parang isang sugal. Kahit gaano pa kasagana ang ani nila, madalas talo pa rin sila pagdating sa presyo. Pero paano kung may dalawang bagong pulisiya na nangangakong babaguhin ang sistemang yan? Tara, himayin natin. Hindi na bagsak presyo, hindi na lugi. Yan. Yan ang simpleng pangarap ng bawat magsasaka sa Pilipinas. Isang maikling pangungusap pero ramdam mo yung bigat, di ba? At yung pag-asa na dala nito. Okay, so para maintindihan natin yung solusyon, syempre kailangan muna nating balikan yung mismong ugat ng problema, yung tinatawag nating hindi patas na ani. Ito yung parang ang weird na cycle, di ba? Isipin nyo, the more they produce, the less they earn. Habang mas sagana ang ani, mas bumababagsak ang presyo. Isang malupit na kabalintunaan na paulit-ulit na lang na nangyayari tuwing anihan. 14 na piso. Okay, tandaan nating mabuti yung numerong yan ha. 14 na piso kada kilo, yan yung average na gastos o puhunan ng isang magsasaka para lang makapag-produce ng 1 kilong palay. Gayon, eto yung masakit na katotohanan. 8 hanggang 10 piso kada kilo. Ito yung presyong binibigay sa kanila ng mga trader kapag kasagsagan ng anihan. So, do the math. Puhunan mo, 14. Benta mo, 8. Grabe yung lugi, di ba? At ano ang resulta? Isang cycle ng pagkakautang na sobrang hirap takasan. Sa bawat anihan, imbes na makaahon, lalo pa silang nababaon. At dahil sa krisis na to, sabi ng gobyerno, teka muna, kailangan na nating kumilos at kailangang mabilis. At dito na nga pumapasok ang solusyon. Isang pares ng executive orders na nilagdaan noong October 25. Gusto ko silang tawaging policy twins. Parang kambal sila kasi dinesenyo silang magtulungan para sabay na sugpuin yung problema. So, ito yung game plan. Yung EO100, yan yung kalasag, pangdepensa. Siya yung magpoprotekta sa kita ng mga magsasaka. Sa kabilang banda, yung EO101 naman, yan yung katuwang, pang-opensa. Siya yung gagawa ng mga oportunidad. Magka-partner sila. Sige, isa-isahin natin. Okay, unahin natin yung depensa. Ang EO100, yung kalasag na idisenyo para maging pader laban sa bagsak presyo. Ano ba tong EO100? Well, sa madaling salita, nagtatakda ito ng isang floor price. Isipin niyo to bilang isang safety net. Ito yung pinakamababang presyo na pwedeng bilihin ng palay, bawal nang bumaba pa dyan. Period. So paano to gagana sa totoong buhay? Una, ang Department of Agriculture o DA ang mag-aaral at magtatakda ng floor price. Kung yung mga private traders ay ayaw bumili sa presyong yon, boom, papasok ang gobyerno. Sila ang bibili. Sila yung buyer of last resort. Malinaw na pananga, di ba? Siyempre, hindi sapat na depensa lang, di ba? Kailangan mo rin ng opensa. At diyan napapasok yung kakambal niya, ang EO101, na lumilikha naman ng isang garantisadong merkado. Ito, ang galing nito. Ang sinasabi lang ng EO101 ay, hoy, buong gobyerno, lahat ng ahensya at LGU, kayo na ang direktang bibili ng produkto mula sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ginagawa nitong pinakamalaki at pinaka-reliable na customer ang buong gobyerno. Ang ganda ng epekto nito, isipin nyo, wala ng middleman. Ang ani mula sa bukid, diretso na sa mga school feeding program. Yung gulay, diretso sa mga pampublikong ospital. Ang isda, diretso sa relief operations. Mas malaki ang kita para sa magsasaka at baka makatipid pa ang gobyerno. Talagang win-win situation. So, maganda ang plano sa papel. Pero ang pinakamahalagang tanong, paano ba talaga ito ipapatupad? Ano ang mga konkretong hakbang? Well, mayroong silang step-by-step plan. Una, may komite na magbabantay sa presyo. Pangalawa, may mga sagip sa desk na magsisilbing tulay. At pangatlo, may direktang utos sa lahat ng ahensya na sumunod at direktang bumili. Simple, diretsahan at organisado. At para masigurong hindi ito mauwi sa wala, may mga support system pa. Pwedeng gamitin yung mga basketball court at gym bilang imbakan. May isang council na tututok sa implementasyon. At ito yung pinaka-importante, may parusa sa mga bibili ng mas mababa sa floor price. May ngipin yung batas. Pero alam nyo, lahat ng ito, ang floor price, ang direct buying, hindi lang to para sa mga magsasaka. Ito ay tungkol sa isang mas malaking pangarap na apektado tayong lahat, ang seguridad sa pagkain ng bansa.
Dito talaga natin makikita yung malaking pagbabago sa pananaw. Mula sa pagtingin sa magsasaka bilang biktima na kailangan lang ng ayuda, ngayon tinitingnan na sila bilang mga mahalagang katuwang sa pag-unlad ng bansa, isang proactive partnership. At sa huli, dito lahat yan bumabagsak. Napakasimple pero napakalakas. Pagkain para sa bayan, kita para sa magsasaka. Tinitiyak ang pagkain nating lahat habang tinitiyak din ang kabuhayan ng mga nagpapakain sa atin. Balanse. Yun ang goal. Kaya yan ang tanong na iiwan namin sa inyo. Sa papel, napakaganda ng plano, di ba? Pero ang tunay na pagsubok ay nasa pagsasakatuparan nito. Ito na nga kaya ang magiging susi para ang bawat ani ay maging tunay na masagana, hindi lang sa produkto, kundi pati na rin sa kita ng bawat Pilipinong magsasaka. Tingnan natin.